Magandang umaga po mga kapatid. Ang ating batayang teksto po para sa mensahe sa panahon sa araw na ito ay matatagpuan po natin sa mabuting balita patungkol sa ating Panginoon ayon kay Juan, Kabanata 20, mga talata 11 hanggang 23. At ito po ang ating mababasa. Nagpakita si Jesus sa kanya mga alagad. Kinagabihan ng araw ng iyon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo." Pagkatapos, sila'y hiningan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo kung patatawarin niyo ang mga kasalanan niyo man, ay pinatawad na ang mga iyon, subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi na pinatatawad." Ito po ang bahagi ng salita ng Diyos para sa ating lahat. Tayo ka na pinagpala sa pagkarinig at pagkabasa ng kanyang mga salita. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mga minamahal na kaibigan at kapatid, sumaating lahat ng kapayapaan mula sa ating Panginoon. Kapagpalang umaga din po sa bawat isa. Kamusta po ang inyong whole week? Let us always include one another in our prayers. At panalangin din po at hangad po na kayong lahat ay nasa maayos na kalagayan at may magandang kalusugan. Bagamat mas mabigat, mahirap at mapanghamon ng panahon dulot ng COVID-19 pandemic, naway patuloy nating makita, maranasan at maramdaman pa din ang pagkilos, kagandahang loob at katapatan sa atin ng ating Panginoong Diyos at ang kanyang habag, biyayang pagpapala sa araw-araw. Bago po ang mensahe, pagsamahan niyo po muna ako sa panalangin. Patuloy na manahan ka sa aming mapagpatinga at mapagmahal naming Diyos. Maraming pong salamat sa buhay, kalakasan at pag-asa na iyong kaloob sa araw na ito. Sa aming pong pagninilay, patuloy niyo po kaming turuan at pagkaisahin sa pamamagitan ng diwang banal at mapagpalaya. Pagkalooban niyo din kami ng puso na handa sa pagkinig at pagsisikap na isa buhay at isa praktika ang iyong mensahe ng pag-ibig at pag-asa sa aming kapanahunan. Magbigay din ito sa amin ng inspirasyon at kalakasan sa pagharap sa iba't ibang hamon ng buhay. Gayon din ay maging daan ito para sa patuloy naming paglilingkod sa Iglesia at lipunan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, simula po ngayong Sunday until last week of August, tayo po ay nasa panahon na ng Pentecostes. At ang kulay ng liturhiya para dito ay pula. At ito ay nagsisimbolo ng apoy na banal na espiritu at ng dugo ng mga martir na Kristiyano na piniling mamatay kaysa bitawan ang pananampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. According ito sa ating Christian liturgical season bilang Mississippi. At magandang reminder ito sa ating lahat. Not to give up. Huwag tayong susubok sa buhay
at bibitawan o bibitaw sa ating faith. Huminto sa ating service and witness para sa Panginoon. Don't lose hope and never give up. Don't quit. Instead of quitting, patuloy tayong kumilos, gumawa. Let's do it together. Maging katulad ng mga naunang Kristiyano, magsikap tayo lagi na magtapat sa Kanya. Umabot man ito sa pagiging martir din natin. Sa ating paglilingkod at pananampalataya sa Panginoon. Kung ating din pong babalikan last week, ang pamagat po ng mensahe ay United in Word and Prayer in this difficult time. Mula sa Gospel of John 17, verses 1 to 11. And it serves as our lectionary gospel reading o batayang teksto po natin last week. More than that, we had also celebrated last week the 72nd founding anniversary of our beloved church, the United Church of Christ in the Philippines. At sa ating nga pong sama-samang pagninilay a week ago, mahalaga nga po na pagsikapan palagi natin magkaroon ng tapat na pusong mag-aalay ng buhay at kalakasan para sa kagalingan ng buong sanglilikha. Bagamat maraming pagsubok na ating patuloy na hinaharap in both church and society, maging inspirasyon at kalakasan natin ang prayer ni Jesus sa kanyang disciples noon at sa atin din naman sa kasalukuyang panahon. Let us always do our very best to be united in work and prayer in this difficult time. United in doing Christ's mission in these changing times. Remember that Jesus prayed for us, and now let us always pray for one another. At huwag nating sayangin ang panalangin ng Panginoon, panalangin ng pagkakaisa. Patuloy tayong umayo, makibahagi, makibaka at maglingkod. Let us always be united in Christ while working and praying together towards a transformed church and society. And today, mga kapatid, ang pamagat po ng mensahe ay bringing light and peace to the world. How can we be part in bringing light and peace in the world or to the world? Paano nga ba tayong magiging isa sa mga instrumento, daluyan, para magdala ng liwanag at kapayapaan sa mundong ito na ating pinaglilingkuran at pinadalawan? Makikita natin sa ating binasa ng mga talata mula sa mabuting balita patungkol sa ating Panginoon ayon kay Juan na nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. At ang biblical account na ito ay mababasa dito natin sa 3 other gospel, namely Matthew, Mark, and Luke. At sa chapter 20 nga po ng Gospel according to John, nandun po yung resurrection ni Jesus. Siyempre yung pagpapakita ni Jesus kay Mary Magdalene. And ito nga po, yung pag-appear. When He appears to His disciples. And now, mga kapatid, let us back to the text and try to imagine and focus on what had happened before. This particular time and moment where Jesus appears to His disciples. Sabi nga sa teksto, kinagabihan ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon. Parang katulad din natin sila ngayon na nagkakatipon dito sa church at dyan din po sa inyong mga tahanan. Nakasarili din po noon at dahil sa kanilang takot sa mga Hudyo, nakita natin dito ang takot ng mga unang mananampalataya sapagkat inuusig sila ng mga Hudyo at maging si Jesus. Dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila at sabi niya, sumayin niyo ang kapayapaan. After resurrection, mga kapatid, ang mga salitang ito ang unang nasambit ni Jesus sa kanyang mga tagasunod. I believe that Jesus is aware and mindful na
na maaaring ang kanyang mga naiwan na mga disciples ay nakakaramdam ng pagkatakot, pagdadalawang isip at panghihina. Subalit dito sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Ito ay source of strength and also nagpapakita din ito marahil sa kanyang pagnanais na inaitatag ang tunay ng kapayapaan. At doon nga, nagtuloy pa, pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at mga kanyang tagiliran na makita nila ang Panginoon, tuwang-tuwa ang mga alagad. At bilang katunayan na siya ay muling nabuhay, bagamat siya ay napako sa krus, ngunit ang kanyang mga pangako at sinabi noon sa kanila ay pinatotohanan niya at hindi ito napako. Walang broken promises sa ating Panginoon. Sinabi ulit ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan kung paano isinugo ako ng Ama, sinusugo ko ito. Dito naman makikita natin ang pag-receive sa God's Spirit o sa banal na Espiritu. At the same time, commissioning din. Pag-commission sa mga alagad. Yung greatest commission, great commission. At tayo ay nandito din para sa Great Commission, hindi para maging consumption. Sa text ulit ito, mga kapatid, ang focus nito particularly, it focuses sa pag-send or sending of a community para din sa atin ngayon. Pag-send sa atin ng ating Panginoon. Pagsugo sa kanila ni Jesus na katulad din ang panawagan sa atin. Pagsugo sa atin ng ating Panginoon. Sa account din na ito, ni John, makikita natin ang promises ni Jesus about the Spirit. Sa glorification and ascension, yung kanyang intimacy, relationship with the Father. At syempre, yun nga, yung commission sa kanyang followers. At yung commission nga na ito ay nagpapakita rin ng pagpapaalam ni Jesus. Pero, maliban dito, meron siyang pagpapalakas na binigay o pinarating sa kanyang disciple. It is like saying goodbye and all the best. Don't worry, I am with you. Hindi kayo nag-iisa, kasama niyo ako. Bagaman ako'y magpapaalam, pero kasama niyo ako. Ang mga salitang ito ang pagpapalakas noon at sa ating dinaman sa ngayon. Mga kapatid at mga lakbay, ano nga bang mahalagang aral at paalala sa atin ng pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad noon at sa ating dinaman bilang alagad niya at komunidad ng mananampalataya sa ngayon? Bilang iglesia at komunidad ng mananampalataya, sa mabigat at mahirap na panahon ito na ating patuloy na kinakaharap laban sa coronavirus disease o COVID-19 na maaaring tumitil ng ating buhay, patuloy na nating maging kalakasan at pag-asa na ang pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad ay naghahayag na siya ay kasama din natin ngayon. Patuloy na pinapakita niya ang kanyang sarili sa iba't ibang bahagi at aspeto ng ating mga buhay. Katulad ng pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, maging motibasyon ito sa atin upang ipakita at iparamdam din natin ang kanyang presensya sa mga COVID-19 victims, yung mga confirmed cases, frontliners, and their families. Let us be part in bringing light and peace to the world sa pamamagitan ng ating taos-pusong pasasalamat sa mga frontliners at pagsama sa kanila sa ating panalangin, lalo din ang mga COVID-19 victims and their families. Gayon din sa bawat pakikibahagi at pagtulong na maaari nating gawin para sa kanila. Gawin natin ito ng buong puso, ng buong kagalakan at pasasalamat.
Samahan at tulungan natin sila upang makabalik tayo sa normal na kalagayan, ganun din sa pagkamit ng kagalingan at buhay. Sa panahon din ito ng COVID-19 outbreak, bagamat maaaring ang bawat isa sa atin ay may takot katulad ng mga alagad, Mughal, dahil sa mga Hudyo. At sa atin naman, ang takot na ito ay dahil sa banta sa ating mga buhay. Patuloy pa din natin maging halanghasan at pag-asa ang kapayapaan mula sa ating Panginoon at ang Espiritu Santo para makatugon sa paghayo at patuloy na maging instrumento at tagapagtaguyod ng buhay, tunay na kapayapaan at kagalingan na kinakailangan ng Iglesia at Panginoon. Let us part in bringing light and peace to the world by doing Christ's mission in these changing times. Ganoon din naman kung ang isa sa mga diin ng pagpapakita ni Jesus ay ang pagkakaroon ng kapayapaan para sa kanyang mga alagad. Ibig sabihin lamang siguro nito, mga kapatid, na He is also aware and mindful na ang panatilihin ng kapayapaan sa kanila ay isang malaking challenge. Sa ating mundong ginagawa, ang simbahan at lipunan then and now ay patuloy na humaharap sa madaming challenges and trials pagdating sa pagkamit sa tunay na kapayapaan. Katulad ni Jesus na ating pinaglilingkuran at sinusundan, na ating kinikilala bilang prinsipe ng kapayapaan, bilang church, mga kapatid, na tumitindig at naninindigan para sa kapayapaan. Let us be part in bringing light and peace to the world, sa pamagitan na maging instrumento tayo palagi ng pagkamit ng tunay na kapayapaan para sa Iglesia at lipunan. Patuloy sa pag-appeal to the government of the Republic of the Philippines and the NDFP o National Democratic Front in the Philippines para sa pag-resume ng peace talks, pag-pursue ng kaset, and address ng root cause of armed conflicts. Ito ay ating panawagan bilang Philippine Ecumenical Peace Platform. Tandaan natin that blessed are the peacemakers ayon sa Gospel ni Matthew 5, sa 5 verse 9. And I am, you are, and we are peacemakers. Patuloy tayong maghasik ng katarungan, mga kapatid, upang sa ganon, umani tayo ng kapayapaan. Patuloy natin hangadin at maging tagapagpaguyod tayo ng tunay na kapayapaan na nais ng Panginoon na siyang patuloy na umiwan. Sa panahon din ito ng COVID-19 pandemic, kasama sa pagtataguyod natin sa tunay na kapayapaan na siyang nais ng ating Panginoon ang patuloy na ipanalangin, kumilos at ipagtanggol natin ang karapatan ng bawat isa, ang ikabubuti ng lahat at hindi ng iilan lamang. Kaya naman patuloy tayong maging boses ng mga aba, api, nasa laylayan at mga pinagsasamantalahan sa lipunan. Dahil dito, patuloy din po ang ating panawagan para sa pangangailangan ng buong bansa at bawat komunidad sa free and systematic mass testing na maipatupad na ito. Ang statistics po, ayon sa statistics about COVID dito po sa atin sa Pilipinas, meron na pong 17,224 confirmed cases. Ang nakarecover ay 3,808 at ang mga namatay na ay 950. At last May, as of May 25, tinaya po ang pinakamalaking kaso ng confirmed cases sa loob lamang ng isang araw na 539 ayon sa DOH. Magiging general community quarantine na sa NCR, sa National Capital Region, simula June 1. At bukas na po ito. Pero hindi pa nasasagawa ang systematic and mass testing para sa ating mga komunidad. Paano nga ang kaligtasan ng buhay para sa ating lahat?
Ganun din ang pag-defend sa press freedom at ilang pang mga napapanahong societal issues and concerns. Nawa ay maging mapagkalinga, makatao at makatarungan ang bawat desisyon na gagawin ng ating pamahalaan, lalo na pagdating sa usapang pangkalusugan. Mga kapatid at kaibigan, mahalaga na tandaan natin na Jesus lives, not apart from us, hindi malayo sa atin, but in and through us, sa atin at sa pamamagitan natin. Sumasa atin ang kanyang kapayapaan, ang liwanag na nagtutulad. Sa kabila ng maraming challenges and trials na patuloy nating hinaharap bilang church and community, mahalaga maunawaan natin na ang pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad noon ay nagbigay katiyakan, great source of strength and comfort, hindi lamang sa mga followers na noon, maging sa atin sa kasalukuyang panahon. Siya ay kasama natin, nagpapalakas, nagpapanatili, at patuloy na kumikilos at nakikiisa sa ating paglabas, paghayo sa apat na sulok, mula sa apat na sulok ng simbahan ito, at patuloy sa paglilingkod at pagtatalaga ng ating buhay. Nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad, not only to them, but also to us. Tayo ba? Paano ba natin ipapakita si Jesus sa ating mga buhay? Nakikita ba sa atin ang liwanag na kanyang taglay? Nakikita ba sa atin ang kanyang kapayapaan? Patuloy ba tayong bumahayo at naglilingkod? Tayo ba ay nagiging bahagi at nakikibahagi sa pagmisyon o nagiging konsumisyon pa? Tayo ba ay nananalangin, kumikilos at gumagawa para sa pagtataguyod at pagkamit ng tunay na kapayapaan? Kaya naman mga kapatid, bagamat mahirap at mapanghamon ang panahon, let us be part in bringing light and peace to the world. Patuloy tayong mamuhay sa liwanag at may kapayapaan. Pagyamanin at bahagi natin ito sa lahat, lalo higit sa pinakamas mga nangangailangan. Palagi din natin piliin ang landas ng paglilingkod na tinahak ni Jesus. Sa pagpili sa kanyang paglilingkod na tinahak at niyakap, we will surely be part in bringing light and peace to the world. May the God who loves, liberates, and frees us, and empowers us to bring light and peace to the world in these changing and critical times, be with us now and always. Amen, amen, amen.